Hey guys, what's up? My name is Sean Win, and today, alika, pag-usapan natin itong turn events na nangyari kanina sa live ni Attorney Libayan. No? Disclaimer po, hindi ko po alam kung sino tong si Boss Lee. Okay, pero ayon niya kay Attorney Libayan, ito ay isa niyang naging kritiko at isang die-hard Tulfonatics. Sa pag-usapan natin, kasi medyo nakakatawa talaga siya. Ito guys, no, kung maaalala ninyo, ha? Madalas tong nababanggit ni Attorney Libayan. Siguro mga on and off, binabanggit niya to, nasasabi niya to. Ito yung pinaka ano niya eh, one of his doctrines. Pag kayo na ang napatulfo, doon nyo lang maiintindihan yung pakiramdam ng pinatulfo. So, ito yung golden moment. Ito yung best example. Okay? Again, hindi ko po alam ano yung history ng Boss Lee. Pero dito, nangyari na yung sinasabi ni Attorney Libayan. Panoorin natin si Attorney Libayan. Maikli lang naman to guys. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang namang live stream. Mga kabatas natin, friendly fire ba ito? Rafi Tulfo? Kasi mga kabatas natin, doon sa mga nakakaalam dyan, no, may issue noon tungkol kay TV Boss Lee. Okay? Si TV Boss Lee ay isang vlogger din na sobrang galit na galit sa akin. At kung ano-ano nga yung pinagsasabi tungkol sa akin. Okay? Itong si TV Boss Lee, siguro may kukumpara mo siya sa isa sa pinaka-harsh. Well, madalas din magsinungaling tungkol sa akin. Pero, wala rin pinuntahan. Ngayon, mga kabatas natin, alam din naman natin na yung mga vloggers ni Rafi Tulfo galit sa akin. Ngayon, Rafi Tulfo, di ba? Why do I love Create Studio? It's the ultimate. Ni Fiona, is the kritiko ni dapat yan, ni Attorney Libayan. Typo yan. Ni dapat. Oh. Kasi kakain na kami nung ginawa ko yan. Tapos, di ba dapat ni-recruit nyo ito? Di ba dapat ni-recruit nyo siya? Eh bakit gayon, kalaban nyo na? At tignan nyo kasi mga kabatas natin, ipapaalala ko sa inyo kung sino ito ha. Kapag naalala nyo kung sino siya pag dinabas ni Rafi Tulfo yung picture, press 1. Okay? Tama, Magic Mike, wasted opportunity sa inyo ito. Ginawa nyo siyang kalaban. Eh, katropa nyo na to eh. Si Devi? Ayan. Kung sino nakakaalala sa kanya, press 1. Okay? Tropa niyo yun eh. Tropa niyo yung laban sa akin eh. Why you do that? Sayang. Napanood ko si Kamatis Analysis Unit. Boss Lee. May offer si Kayo. Ano yung nag-press 1? No? May offer si Kayo. Pa-interview ka daw sa kanya. Mas maraming views si Kayo. O baka ma-feature ka pa dito. Baka ma-feature pa dito yung iyong dahilan. Di ba? Asset na naging liability pa. Nako. Ayan. Kung hindi ko pa ni-request sa inyo, hindi niyo papakita sa akin. Ay, mukhang manluloko nga talaga. Sa itsura pa lang talaga. Ito yung part guys na I find this very ano yung best word na pwede kong gamitin dito. Yung this is the part where I find it very entertaining.
Yung taong pinagtatanggol mo at yung taong minumura mo, yun pa yung natatawa ngayon sa karma mo. 'Di ba? Karma is a bitch. Hmm. Yung taong sinusuporta mo, okay, balik tayo sa una kong sinabi, Anong sabi ni Attorney Libayan? Hindi mo maiintindihan yung pakiramdam ng napatulfo hangga't hindi ikaw ang pinapatulfo. And there you go. 'Di ba? Kaya tingnan mo na lang yung tawa ni Attorney Libayan. Very rewarding ang dating. Wala siyang ginagawa, no? I don't know kung pinailan niya 'to ng kaso para lang I don't know. Well, wala kasi sa prinsipyo ni Attorney Libayan yung ganyan. Kasi nga naaawa daw siya. Pero dahil walang ginawa si Attorney Libayan para ipagtanggol yung sarili niya, si Karma na ngayon ang gumawa nun para sa kanya. Imagine mo, no? Yung taong minumura mo, which is si Attorney Libayan, yun yung nagtatawa ngayon. Kasi, yung taong pinagmamalaki nito, no, itong pinatulfo, yun naman ngayon ang nagparana sa kanya ng paano ipatulfo. Oh. Balik tayo kay Attorney Libayan. Boss Lee. Alam mo sa totoo lang kung iisipin natin, it should scare you. If you're supporting Raffy Tulfo right now, it should scare you. Kasi this is the best example eh. Pag may nagpatulfo sa inyo, hindi kayo sisinuhin ni Raffy Tulfo. No? Kahit umabot pa kayo sa kung ano-anong pwedeng ikaso sa inyo. Pero pag may nagpatulfo sa inyo, kung kayo ang naging topic, hindi niya kayo poprotektahan. Diba? Mukhang manloloko talaga. Ano ba yung mukha na manloloko? Nako naman. Tapos i-expose pa ng ganyan yung mukha mo. With your face and your full name. Wala bang paglabag sa data privacy? Diba? Oh. Sashock naman ako sa'yo at Raffy Tulfo. Sabi ni engineer no, Boss Lee versus Odette. Parang, di ba? Itsurang manloloko. Hay! Nako! Maganda sa TikTok yun, ha? Di ba sa TikTok meron yung mga Di ba sa TikTok meron mukha na kung sino yung kamukha mo. Dapat yung mukhang ito ilagay yan. Kapag lumabas yan, na kamukha mo, mukha ka ring manloloko. sabi nila kamukha daw siya ng asawa ni Idol. Ewan ko. Baka naman attorney, yung sinasabi mo yung may meter. Diba? So may meter na sasabihin kung halimbawa, you're good or you're bad, mga ganun. To identify whether manloloko ka or hindi, di ba? Tingnan natin, ano ba yung tsura ng asawa ni Idol? Ano bang pangalan ng asawa niya? Sabihin ko nga sana kay Attorney Libayan dyan eh. Maraming asawa si Idol, sino sa kanila? Pagbabasehan natin ng Senomar, lumalabas doon, 2 asawa niya. Jocelyn Tulfo. Kasi, Di ba Jocelyn Tulfo? congresswoman naman pala yung pinili. Tawa-tawa lang ako, ha? Kayo na humusga, ha? Malayo, ako nalalayuan ako.
Congress of the... Dito tayo, official picture, Congress of the Philippines. Malayo. Hindi ka mukha. Ay, hindi. Maliit eh. Ito kasi may... Oh. Ano sa tingin nyo? Hindi. Malayo. Hindi ko alam kung totoo ha. Ako, nagpapresenta lang ako ng mga pictures. Ano tayo sa maraming pictures? Yung tawa ni Atty. Libayan. Hindi makontin. Ito. Ito. May picture silang maayos. Yan. Ewan ko sa inyo. Lang mandarambong. Hindi nga. Hindi magpapahuli ng buhay. Ito hindi Anong sinabi ni Idol sa kanya? Mandarambong, di papahuli ng buhay. Minsan nga iniisip ko, ina senador ba talaga to? I mean, you don't expect that coming from a senator. Diba? As a public servant, do you really have to utter those kinds of words sa iyong constituent? The very reason nga why you're there is because you're doing constituency work eh. And the way you talk is very, very unprofessional. Bakit maayos, attorney? Unfair ka naman kay Boss Lee. Meron ba siya picture? Bigay, padalan niyo ako ng picture na maayos. katiwalaan. Tingnan nyo kasi. Tingnan mo kasi, Boss Lee, kung ano yung description sa'yo ni Raffy Tulfo. Ano ba naman yan? Kung ibibenta ka sa sitaw, hindi, yung picture lang pala. Kung yung picture mo ibibenta sa sitaw, payag ka ba? Ganito yung description. Tignan mo. Kita sa ay mukhang manluloko nga talaga. Di ba, sa sitaw, ibibenta yung picture mo. Ganito yung description. Ang description dun sa sitaw, number 1. Si Devi. Ayan. Kung hindi ko pa ni-request sa inyo, hindi niyo papakita sa akin. Ay mukhang manluloko nga talaga. Mukhang manluloko talaga. Siguro by now, nasampal na ng katotohanan itong kritiko ni Atty. Libayan. She will be another super DM. She is a super DM in the making. Yun yung number 1 na description. May bibili kaya yun? Sa itsura pa lang talaga mandarambong. Hindi nga. Mo. Itsura pa lang talaga. Mandarambong. Imaginein mo, no? Si Raffy Tulfo pa yung nagbigay ng karma sa kanya. Diba? Si Raffy Tulfo pa yung naging daan na makaganti sa mga pinagagawa niya kay Atty. Libayan. What a turn of events. Kawawa naman, no? Boss Lee, galaw-galaw ka din kasi. Ikaw naman. Sabi ni Chad, mas maganda si Kong Josie. Siyempre, kasi pogi to eh. Ikaw naman. Hindi magpapahuli ng buhay. Ito hindi mapagkatiwalaan. Pangatlo, hindi magpapahuli ng buhay. Ayan po, si Levi. Ayan. Huwag niyo. Imagine nyo, no? Yung todo yung pagtatanggol nyo kay Raffy Tulfo. Tapos kung paano niya kayo balahorain, ano ba yung term? Gisahin, okay? Let's just use the word gisahin. Gisahin dyan.
Okay, without even hearing your side. You will gonna start accusing you using kanto words just to besmirch your name. Galit din si Raffy Tulfo eh, kaya nga nag-file yan ng cyber libel, di ba? Pero gawain niya. Hindi ko po pinanood yung edition na yan. I'm just relying dito sa pinapanood natin kay Attorney Debayan. Ganit talaga. Ay, love trip talaga yung live stream natin ngayon, di ba? Alisin yung mukha. Odette naman. Na, huwag niyo alisin yung mukha kayo. Oh, see? Siguro alam nila, Odette, no? Na ito ay isang avid supporter ni Raffy Tulfo. Kaya they're trying to protect her face pa rin. But then again, it's already out there. Oh. Ayun naman. Odette, ilagay niyo yung ano, direct. Yan. Kanina niyo pa sana. Alam niyo kung ano pa mag-a-apply dito? Kung maalala niyo yung live ni Kayo, ano sabi ni Kayo? Doon sa live niya, na si Raffy Tulfo ang tagalinis at saka tagadumi ng pangalan ng isang tao. So dito, ito naman yung part na tagadumi. Diba? It seems to me, no, even without watching the ano, it seems to me na hindi pa nakakausap dito ni Idol. And he started making, side comments by calling the person this and that and those. Hindi pa tapos si Idol. Hindi pa siya tapos. O, sige. Siguro kung hindi niya binaboy yung pangalan ni Attorney Debayan, baka pinagtanggol pa siya ni Attorney Debayan eh. But then again, hanggang tawa na lang si Attorney Debayan. Bakit niya kailangan pagtanggol ang isang tao na walang ginawa kundi babuyin yung pagkatao rin niya, even without doing anything? Wanted in qualification. Mukhang manluloko talaga. Mandarampong. Hindi pa huhuli ng buhay. Grabe, ang sad naman. No? Alam mo, maganda to pair ni no? Magkaroon ulit si Kayo. I'll ask Kayo if we can do that. I-ano niya, isa side by side niya yung part na to wherein ano yung other thing na kayang gawin ni Raffy Tulfo kung kaya niyang linisin yung pangalan ng isang tao. Ito naman yung the other thing na ano ang kaya ni Raffy Tulfo. Diba? And tanong, bago ba ito? No. We've seen a lot of this sa mga episodes niya. Ano nilagay yan? Kung hindi pa namin sabihin. Ayan. Okay. Yan po ay si Levy Wait. Yung kanya pong, ano ba yung Facebook Levy page Wait. niya? Anyway, dyan na lang Levi Muate siguro yan. muna tayo mga kabatas natin. No? Yun lang naman ang gusto ko ipakita muna dito bilang intro. No? Ewan ko kung i-content ko pa ito. Pero Boss Lee, kung nanonood ka, alam ko ano naman avid fan naman kita dati. Magpa-interview kay Kayo, ha? Magpa-interview ka sa kanya. Para pa sinungalingan mo naman yung mga sinasabi ni Raffy Tulfo sa'yo, ikaw naman. Tatawa pa rin si attorney dyan. Hindi niya talaga. Ayoko na. Ang sakit na ng pangako dito. Sakit. Kanina pa ako nakangiti doon kay Attorney Garrett. Natawa ng tawa. Yan. Hindi ko na kaya. Maraming salamat mga kabatas natin. Anyway, guys. Ano ang natutunan natin dito sa scenario na to? Number 1. Alam mo, ang Diyos hindi natutulog yan. No? May way siya na i-deliver sa yung karma mo in a most unexpected way. Diba? Pangalawa,
Hindi porket ikaw ay isang diehard supporter ni Raffy Tulfo, darating at darating yung araw na magkukross kayo ng landas. At yung landas na yan, yung pagkukross na yan, ito na yon. Ang tanong, is it worth it to support someone like Raffy Tulfo? Diba? Sometimes, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. We should protect our kind. Kung ikaw, matinding suporta binibigay mo kay Raffy Tulfo, siguro pwede kayong pagharapin na nagrereklamo. Hindi na para i-expose ka pa ng ganyan. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na 'wag tulungan ni Raffy Tulfo yung nagreklamo laban sa'yo. Tulungan niya pa rin. Pero 'wag na para ipahiya ka pa ng ganyan. Gaya ng paano niya normal ginagawa sa iba. Knowing that, ang laking suporta na siguro ang binigay mo sa kanya. So, ibig sabihin with Raffy Tulfo, wala sa kanya kung ano man yung nagawa nyo, kung meron man nagreklamo sa inyo. Diba? Siguro hindi ko naman sinasabing tumanaw ng utang na loob si Raffy Tulfo. It's very common actually. Toxic trait nga ng Pilipino yung pagtanaw ng utang na loob. Eh. Ang sa akin lang, sige tulungan mo yung nagre-reklamo laban sa'yo. Pero sana hindi na sa ganitong paraan. 'Di ba? Na magsa-side note pa siya. Siguro yun na lang yung way of his way of giving back to you sa mga suportang binibigay mo sa kanya, no? By saying shit against Attorney Libayan. Hmm. Is it a coincidence? No. Na meron isang avid fan, si Idol, na napatulfo at ngayon naranasan niya paano mapatulfo. So yung sinabi ni Attorney Libayan noon, mangyayari at mangyayari talaga siya sa hindi inaasahang panahon at rason. I think you should take, and wala akong magiging specific na grupo, but this is one of the biggest lesson learned that we should really remember. Diba? When it comes to Raffy Tulfo, pag may nagpatulfo sa'yo, kahit avid supporter ka niya, is it hindi pangungonsinte? Yes, hindi naman. Again, pwede niyang tulungan, ito yung akin, pwede niyang tulungan yung nagreklamo without exposing your face like this. Di ba? At least somehow, sana prinotektahan ka ni Raffy Tulfo. Okay? Na hindi ka niya ganyanin. Ay. Anyway, I hope it was worth it. No? Nabalangarain mo si Attorney Libayan. Di ba? Dahil sa pagsuporta mo kay Idol.